I'm Ezra Raya, and this is the Manila Times. Drivers group Piston has kicked off yet another nationwide jeepney transport strike ahead of the upcoming December 31 deadline for franchise consolidation for all jeepneys. This is one of the major requirements of the PUV modernization program. According to government data, so far only 56% of jeepneys have consolidated since former President Duterte began the program 6 years ago. Piston believes that only large corporations will benefit from the franchising, as one unit of a modern jeepney costs more than 2 million pesos, while an electric jeepney would cost around 5 million pesos. Jeepney drivers say they simply cannot afford it. The 3-day strike or Tigil Pasada is led by jeepney drivers and operators of traditional PUVs in a desperate bid to resist jeepney phase-out. Piston National President Modi Floranda tells us more. Welcome to the Manila Times, Ka Modi. Ngayon po ay ongoing ang inyong nationwide transport strike or tigil pasada ng mga jeepney drivers at operators, lalo na po ng traditional jeepney. So Ka Modi, sabi po ng Transport Department ay mai-extend din naman po ang paggamit ng mga traditional jeepneys hanggang 2026 pa raw po. So bakit pa po sila nagsagawa pa ng isa pa pong nationwide transport strike? Pag tinignan natin, magkakaiba yung pronouncement ng LTFRB doon sa inilalabas nilang mga executive order. Kasi tanda natin ay may nakatakdang deadline ng December 31 ng 2023 na kung saan ay kapag hindi kami nakapag-consolidate ay hindi na kami papayagan na makapag-renew ng aming PA o ng aming prangkisa at hindi na rin kami makapag-rehistro ng aming sasakyan. At sa haba-haba at sa dami ng ating mga dialogue na hinarap sa LTFRB at DOTR, ang sinasabi nila lagi ay walang magaganap na peace out. Pero yung usapin nang ikaw ay pinapapasok sa consolidation ay part ito ng pag-peace out o pagtanggal ng iyong authority sa iyong prangkisa. Sapagkat binabawi ng LTFRB ang prangkisa ng ating mga public transport. Kapag binawi ng LTFRB yung ating prangkisa, ay ano pang authority ng operator na para siya ay makapaghanap buhay at makabiyahe ng kanyang sasakyan kung wala siyang prangkisa. Kaya magkakaiba ng sinasabi ang LTFRB, maiba sa memo at iba sa actual na sinasabi sa personally ay magkaiba ang sinasabi ng Office of Secretary Chairman. Opo Ka Modi, sa usapin po ng prangkisa, para maintindihan ng lahat, itong franchise consolidation, meaning isa na lang pong korporasyon or isang kooperatiba ang hahawak ng mga jeepneys. So ito po ay dito magtatapos yung individual franchises o yung mga individual na prangkisa ng bawat jeepney drivers. So salungat po kayo doon, ayaw nyo po na mamatay ang individual na prangkisa ng bawat driver. Pero ang tugon naman po ng Transportation Department, para naman po ito mas madaling tulungan ang mga jeepney drivers sa pagbibigay ng tulong doon sa mga franchise consolidated na nga po o yung mga grupo or cooperative or corporations ng mga jeepneys. Para daw po mas madali nilang maibigay yung tulong para ho sa mga pagpapalit ng makina o pagiging moderno ng mga jeepney. So ano naman po ang sagot niyo doon? Bahagi ito ng tactics ng Estado na kung saan ay sinasabi nga natin kung magbibigay naman sila ng subsidiya o ayuda o tulong sa hanay ng mga driver at mga operator, ay linaw-linaw na sa kanila kanilang mga prangkisa. No, na ibig sabihin nun ay pwede nilang idaan yung tulong sa mga individual. Bakit kailangan magbuo? Bakit kailangan pumasok sa isang corporation? O bakit kailangan magbuo ng kooperatiba? Kapag hindi ka ba nagbao ng kooperatiba, hindi ka mabibigyan ng subsidiya o ng ayuda. Yung balancing of policy, di ba, kung titingnan po natin, kung seryoso ang gobyerno na tulungan ang sektor ng transportasyon, hindi dapat maging bargaining na kailangan mo mag-consolidate para mabigyan ka ng tulong ng pamahalaan. Kaya ito yung sinasabi natin na tayo naman ay wala naman tutol sa usapin ng modernization
ang linalabanan natin dito yung andana ng modernization program sapagkat ito ay silalim ng balangkas na ito ng programa ay iwawise out niya yung kabuhayan ng mga driver at mga operator dahil nga doon sa pagbawi ng prangkisa ng ating public transport. Uulitin ko po yung sinabi niyo, sir, hindi po kayo salungat, hindi po kayo against doon sa PUV modernization program. Sang-ayon po kayo sa modernization program, pero ang hindi po kayo sang-ayon ay yung pagpatay sa individual na prangkisa ng bawat driver o yung individual franchises. Dahil gusto nga po nila ay magiging grupo na kayo, korporasyon or kooperatiba. So, sir, yung Transport Department po nagmamatigas po at 7 times na daw po nilang na-postpone itong franchise consolidation at hindi pa sila nagpapahayag ng extension nito. Pero ang gusto niyo po, sir, ay mawala na po talaga yung franchise consolidation. Totally, ang panawagan natin ay ibasura yung 2017-011 na kung saan ay ito yung punot dulot ugat ng ganitong kinakarap na sektor ng ating public transport. Ang sinasabi natin kung seryoso ang gobyerno na ayusin ang ating public transport, bakit ang hindi unahin ng gobyerno ay magtayo-tayo ng sariling industriya at tayo mismo ang lumikha ng ating public transport sapagkat sa ilalim po ng modernization program ay pinapatay niya yung lokal nating mga manggagawa ng ating public transport dahil sabi nga natin halos sa lahat ng probinsya ng Pilipinas hindi gumagawa ng ating public transport. Bakit kailangan tayong nakatunhay o bakit tayo lagi nakaasa sa mga purin? Bakit nakaasa tayo doon sa pagbili ng mga sinasabi nila mga modernized na mga minibus na ito? Bakit hindi yung ating sariling lokal ang kanilang suportahan? Modi, huling tanong ko na po, sa inyo pong opinion, sa papaanong paraan po dapat tulungan ng gobyerno ang individual na mga jeepney drivers sa jeepney modernization program na ito? Ang sa atin ay ang kailangan gawin ng gobyerno ay payagan tayo na mag-rehabilitation, payagan na manatili ang ating public transport. Dahil sabi nga natin, ang jeep sa Pilipinas, ito ay simboliko na Pilipinas ang jeep. No, bakit kailangan natin natanggalin? Kaya sinasabi natin, ay mas dapat ito yung harapin po ng ating pamahalaan. Maraming salamat po, Piston National President Ka Modi Floranda. Salamat po. Ingat po kayo.